Good day, grade 10. So today, pag-uusapan natin ang expressionism. Kasi last meeting with regard to arts, ang napag-usapan natin din na yung impressionism, right? So ngayon naman ay expressionism in the arts. So yan ang pag-uusapan natin today. So first thing first, ano ang expressionism? Number 1, expressionism is an artistic style. This is point number 1, artistic style. Ibig sabihin, isa siyang uri ng pamamaraan, genre ng pagpe-paint. No? Ngayon, anong klaseng genre daw yan? In which the artist attempts to depict. What is depict, class? Nga? Ano yung sabihin ng depict? To show. Ano daw ang gustong ipakita nito? To depict not objective reality. Yan Again ang expressionism, isa daw siyang uri ng style or way ng pagpe-paint, genre. Yun nga, style or genre ng pagpe-paint na kung saan yung artist daw, class, ay ipinapakita hindi yung objective reality. Ibig sabihin, hindi siya literal. Okay? Unlike dun sa ibang painter na, di ba tayo, nung tayo ay kausuhan pa lang o nag-uumpisa pa lang tayo sa pagdodrawing. Di ba, kadalasan yan, naghahanap tayo ng image na na-experience yun na baklas yung kunwari, yung cover ng notebook nyo. Kunwari, anime siya or Marvel. Tapos you try to copy the image in the front cover of your notebook. Di ba? Yung bang ginagaya mo, yung kung ano man, dinodrawing mo, kung ano man yung nasa cover ng iyong notebook. Yung minsan pa nga yung iba, ibinabakat. No? Di ba? Yun ang tawag doon. Ang tawag doon ay, kumbaga parang direct to the point na image na kung ano yung nakikita mo sa image, yun yung gagayahin mo. Ngayon, ang expressionism, class, hindi daw siya ganon. Okay? Hindi siya ganon. Bakit? Kasi hindi siya nakafocus sa objective reality. Okay? Hindi siya nakafocus sa kung ano ang nakikita ng iyong mata. Okay? Hindi siya ganon. But, rather, the subjective emotion. Yan. Subject. Hindi siya objective reality, kundi ang counterpart niya ay subjective emotions. Ibig sabihin, paano ko ba i-explain sa inyo to? Para mas maintindihan nyo. Ako kasi din yung tipo ng tao, class, na kapag nagsasalita, nagbibigay din ako ng mga halimbawa, pero meron akong ibang ibig sabihin. Para bang halimbawa, sinabi ko na, alam mo ba, yung kapag kumakain ako, dapat malinis, dapat hindi ka nagtitira, dapat hindi ka nagkakalat ng mumo. Pero ang ibig ko sabihin sa kausap ko, ang gusto ko ipahatid sa kanya, dapat maging masinop ka sa pagkain. Parang ganon. Hindi ka nakafocus sa kung ano yung ipinapakita sa iyo, kundi magiging subjective ka kung ano yung gusto mong ipahiwatig. Ganon yung expression from the word express. Diba? From the root word express, ipinapahayag mo kung ano ang iyong nararamdaman. Hindi sa kung ano yung nakikita mo sa akin, kundi kung ano yung nararamdaman. Sir, parang ano ba yan? Yung parang pagpili namin sa love life namin yan, sir, na hindi ka nakapokus sa itsura, kundi sa ugali. Parang ganon. Parang ganon yung expressionism na art, no? Yung bang nakafocus ka sa inner, hindi sa outer image niya, kundi sa kung ano yung gusto niyang ipahiwatig doon sa image niya. Yun yung expressionism. Next, bukod sa subjective emotions, responses that objects and events arouse in him. So, ipinapakita niyo yung emosyon at yung kanyang response, yung kanyang nararamdaman doon sa object at sa events, sa mga pangyayari na dumadating sa isang artist. Okay? So, para sa mas madaling explanation, magdodrawing ako,
Ang drawing ko, hindi kung ano yung nakita ko. Kung hindi kung ano yung nararamdaman ko, una, sa nakita ko, at kung ano yung nangyari doon sa event. Okay? Kung ano yung naramdaman ko doon sa event. Ganun yung expressionism. Next, he accomplishes his aim. Burahin ko lang to. He accomplishes his aim through distortion. Ngayon, paano niya gagawin daw yung expressionism? Ano ang procedure niya para mag-start ka ng expressionism? Una, ang aim mo dapat dyan ang gagamitin mo na style is yung distortion. Ibig sabihin, hindi siya masyadong detalyado. Okay? Ganun yun. So, pag magdodrawing ka, magpipaint ka, gamit yung expressionism, una dapat, yung makikita sa image mo medyo distorted. Okay? Sabihin, hindi siya ganun ka-detalyado. No? Next, exaggeration or exaggerated yung pamamaraan mo ng pagdodrawing. Bukod sa distorted na siya, medyo magulo, ito naman, exaggerate. Ano yung sabihin ng OA? OA ba ang ibig sabihin niya? Sir, hindi. Isabihin, more on, ma-elaborate siya. Kasi magulo nga eh. So, marami siyang, kumbaga para siyang intricate. Ganun yung exaggeration niyang ibig sabihin niya dyan. Next, primitivism. Okay, tama ba? Primitivism. Yan. Ano ang ibig sabihin ng primitivism? From the root word primitive. Okay? So, una, yung primitive na yan, or may kinalaman yan sa historical European style ng pagpipaint. So, anong ibig sabihin nun, sir? More on tribal art, from Africa, tribal art from Africa. Also, meron siyang style ng folk arts. Sabihin, more on, yung bang parang nature siya, pero pa tribal style. Yung pa, alam mo yung mga Indian style na, yung mga Indian na medyo nakatopless, na may mga tattoo, tapos may mga dahon-dahon, na parang ganito, na parang ganyan. Medyo, teka lang ha. Ito drawing ko para naman madali nyo. Yung, di ba yung parang may feather na ganyan? Yun. Tapos nasa bandage ng, nasa ulo to, di ba? Nasa uluhan to ng Indiano. Nagigets ba yung ibig kong sabihin dyan? Yung mga ganyang style, yung mga nature siya. Paano ba? May nakita ko na image na may pag ganyan yung mga puno, ganyan, tapos more on ganyan, medyo tawag nito. Para ba siyang Indian style, European tribal style. Ganun yung primitivism. Okay, sana sa abot ng makakaya ko, naintindihan niyo yung primitivism, no? Next, and fantasy. Okay? Ngayon, paano mo daw i-execute to? Itong distortion, exaggeration, primitivism, and fantasy. How you execute this style, ano? So, una, gagamit ka ng vivid style. Medyo vivid yung application. Ano ibig sabihin yan? Gagamit ka ng strong color. Okay? Yung mga matatapang na kulay. Pula, neon orange, mga ganyan. Ano pa ba? Black, violet, yung mga dark green, yung mga vivid color, matatapang. J-ring. Next naman is J-ring. Ang sabihin ng J-ring class is yung not complemented. Hindi sila complement sa isa't isa. Para bang, kasi pag sinabi kasing complement yung kulay niya, yung transition ng color, swabe. From, kunwari, dark blue, blue, tapos, pwede kang navy blue, tapos sky blue, ganun, tapos white. Kumbaga, smooth yung transition ng kulay. Ito, yung J-ring, hindi siya complement. Para ka bang nagkulay ng orange, tapos violet. Orange yung pantalon mo, tapos violet yung t-shirt mo. Parang ganun yung J-ring, hindi siya complement sa isa't isa. Ganun yung expressionism, ganun yung paggamit ng kulay. Bukod sa matapang siya, matapang na distorted, matapang na exaggerated, matapang na primitivist na style. Tapos ito naman, yung paggamit, yung distortion niya, exaggeration niya, J-ring siya. Isabihin, hindi siya complement na kulay.
Okay? Matapang na nga, sabihin pula, itim, hindi pa siya complement sa isa't isa. Ganun yung style ng paggawa ng art ng expressionism. Next, bukod sa ang kulay niya ay J-ring or not complement, violent. So, medyo may kinalaman siya sa vivid, ano? Bakit siya naging violent? Kasi from the color itself, red, black, ano pa ba? Dark blue, mga ganyan. Tapos rose red, yung mga maitim na pula. Medyo ganun. Ganun yung style niya. Dark orange or dynamic application of formal elements, no? So, ganun yung mga style kung paano mo i-execute itong mga sinabi ko na ito. Okay, sana nagigets. Again, umpisa natin para mas malinaw. Ang expressionism, isa siyang style ng pagpipaint na kung saan ang artist ay hindi nakafocus sa nakikita niya, kundi sa nararamdaman niya. Ngayon, how to do that? Gagamit ka ng style na yung drawing mo ay iikot sa distortion. Ibig sabihin, hindi siya masyadong detalyado. Exaggeration, intricate ang kanyang style. Marami kang mga objects na inilalagay na magulo. Exaggerate yon. Primitivism, ibig sabihin more on pero hindi naman ito laging ganito, haklas ha. Baka kasi pag pinagawa ko kayo ng art, baka ang isipin nyo dapat medyo primitivism yung maging style kasi sabi ni Sir ganun. Hindi naman siya laging ganito. Minsan dito lang siya umiikot Minsan dito lang. Pero yung iba, hinahaluan ito. Nagigets? Hindi siya laging ganito. Okay? And fantasy. Next, paano mo daw gagawin yung gagamit ka ng vivid color, J-ring, violent, or dynamic application ng mga elements. Okay? Sabihin dynamic, pabago-bago siya, no? Merong maliit, may malaki, merong masyadong makapal yung kulay, merong masyadong manipis. Ganun yung dynamic application. Meron siyang variation. Okay? Next, in a broader sense, expressionism is one of the main currents of art in the later 19th and 20th century. So, nag-umpisa siya noong 19th and 20th centuries. And its qualities of highly subjective personal, subjective personal siya, spontaneous self-expression, pagpapahayag na kung ano ang iyong nararamdaman, are typical of a wide range of modern artists and art movements. So, yung mga modern art movements, dito siya, ang pinanggalingan niya talaga, basically class, ay itong subjective, personal, at saka spontaneous self-expression. Dun siya nag-ugat. Noong 19th and 20th century, dito nakafocus ang mga artists. Personal experiences, then self-expression sa kung ano yung nararamdaman mo. Nagigets? Yun po ang expressionism. History. Medyo nabanggit ko na itong iba dito, pero hayaan nyo na i-discuss ko pa din. Anong history niya? By definition, expressionism is signifying the use of distortion, exaggeration by the expressionist to, bakit daw? Simplify an event. Okay? Halimbawa na, meron kang gustong ikwento sa pamamagitan ng drawing. Okay? Meron kang gustong i-express through drawing, So, i-express mo yung event na yan through distortion and exaggeration. Next, ayan, sabi ko kanina, nag-umpisa siya noong 19th at saka noong 20th century. This was the time right around World War I. History and development. Expressionists had no desire to capture what they saw. Okay? Pansinin niyo tong point na to, ha? Ang expressionism daw, or ang expressionist artist, hindi siya nakafocus lang talaga sa kung ano ang nakita ng kanyang mata. Okay? Gaya nga nung nabanggit ko sa inyo kanina, yung mga artist kasi sa impressionism, kung ano yung nakita ng mata niya. Halimbawa, di ba? Sa ilalim ng tulay, o kaya yung bangka na nasa ilog, yung kung ano yung nakikita niya, uupo siya doon, idodrawing niya yun. Kaso ang style niya medyo para bang light colors, ganun yung impressionism Ito, kabaliktaran nito noon, nung expressionism. Ito, hindi yung nakita niya, kundi kung ano yung naramdaman niya doon sa nakita niya. Yun ang expressionist. Para bang, halimbawa, nakita ko yung crush ko. Nakita ko, nag-open cam Nag-open cam.
Di nakita mo ngayon si crush, yung inaabangan mo. Sa wakas, nag-open na siya ng kanyang camera. Ngayon, idinrowing mo ngayon. Yan. Kaya lang, hindi kung ano yung nakita mo sa kanya, kundi kung ano yung naramdaman mo nung nakita mo siya. Ganun ng expressionism. Okay? Next, more active and subjective type of art. Nabanggit ko na yan sa inyo kanina. Next, isa sa mga sikat sa expressionism is si Edward Munch. So, yung iba, tinatawag siya na Edward, yung iba, Edvard. No? Edvard Munch. Okay. Next. Pero ang i-consider na lang natin ay hindi ito. Letter V, Edvard Munch. One of the earliest artists, okay? Pinanganak siya noong December 12, 1863 at namatay siya noong January 23, 1944. Siya ay isang Norwegian. Ngayon, si Edvard Munch po ay pioneer in the expressionist movement in the modern painting. So, ibig sabihin, from 19th century, so ang ginawa niya, pagdating ng 20th century, siya na yung nagpasikat ng modern painting, no, ng expressionist. So kasi nung una, medyo primitivism no? Ngayon, medyo nawala na yun ng konti. Medyo nag-modernize na siya. Mamaya mayroon tayong mga example niyan. Inspires present-day artist, okay? Father was Christian Munch, whose wife died when Edvard was only 5 years old. So, namatay po ang nanay ni Edvard Munch noong ang namatay po nanay niya nung siya ay 5 years old. This had a big impact on his expression of emotion. Okay? So, kaya nabanggit do itong storya ng pagkamatay ng nanay ni Edvard Munch. Kasi daw, class, doon nag-umpisa yung pag-express niya ng kanyang nararamdaman sa art. Okay? So, ang pinaghugutan niya, class, yung pagkamatay ng kanyang nanay. Nung siya daw ay 5 years old pa lamang. So, maaga pong naulila si Edvard Munch. Pero, kung minsan kasi class, yung mga masamang nangyayari sa buhay ng tao, minsan yan pa nga yung nagli-lead sa atin to excellence, right? Kasi ginagamit natin ito upang isang stepping stone na ma-achieve ang isang bagay. Ganun yung nangyari kay Edvard Munch sa expressionism style niya. Okay? Next, ano ang style ni Edvard Munch? Strong sense of emotion. Ibig sabihin, the moment you saw the art of Edvard Munch, ramdam mo agad yung bigat ng emosyon. Okay? Most piece, orange and red. Dun, nakita mo to? Orange tsaka red ang kanyang kombinasyon. And bright colors. Use against black to bring more contrast from colors. Kumbaga parang mapalutang ko tong itim, gagamit ako siguro ng dilaw. Para lutang sila. Nagigets, ganito yung concept ni Edvard Munch. Okay, ito yung use against black to bring more contrast from colors. Or, pwede kang gumamit nito. Nagigets, class. Ganun yung ibig sabihin yan. Next, often depicts or to show image of death or suffering. So, yung mga piece ni Edvard Munch, class, ay umiikot siya sa pagkamatay at sa paghihirap. So, kasi class, sa totoo lang, mas madaling i-present yung emotion mo pag ganito, death and sufferings. Tama? Lalo kung ang color mo ay vivid, right? So, kaya siguro doon umikot yung piyesa ni Edvard Munch. Ito yung mga sample niya, class. The Scream by Edvard Munch. Yan. 1893. Yan po. Pansinin nyo? Diba? The Scream. From the term scream. Kitang-kita naman siguro, class. Ay, ibahin ko to. Kitang-kita naman siguro. Diba? Tapos, pansinin nyo tong image na to. Yan, no? Pansinin nyo tong image na yan. Diba? Orange, tsaka pula. Pansinin niyo yung kanyang yung image niya. Hindi siya more on detalyado, no? Kung ano yung naramdaman niya. Next, Puberty by Edvard Munch. Yan. Next, The Vampire by Edvard Munch. Kita niyo naman, class.
Emosyon, kumbaga para pag nakita nyo tong image na to, talaga namang medyo meron kang mararamdaman agad, ano? Talagang ang bigat, no? Next, si Ernst Ludwig Kirchner. So, 1880, pinanganak, namatay siya noong 1938. Background niya, pinanganak siya noong May 6, 1880 sa Aschaffenburg. Tama ba? Aschaffenburg. Next, nag-aaral siya ng technical college. So, itong technical college ito, wala siyang kinalaman sa arts, no? Until he saw Albrecht Dürer's original wood blocks, which made him to decide to become a painter. Okay? So, originally, itong si Ernst Ludwig Kirchner ay hindi talaga siya painter talaga. Pero dahil sa gawa nitong mama na to, purahin ko lang, gawa sa ng mama na ito, naging painter tuloy siya. Founder of Die Brook and considered the leader of the group as well. Okay? Ito yung mga ito yung mga gawa ni Ernst Ludwig Kirchner. Street Dresden. Yan. Ang weird, ano? Next, Marcella. Yan. Pag medyo i-observe nyo lang yung style ng painting niya. Next, Street Berlin, 1913. Yan. Kumaga parang ito event. So, nung nagpunta siya ng Street Berlin, ano yung naramdaman niya? Nakita, ito, marami siguro, ganyan. Yan yung pinint niya. Next, bakit naging unique ang Expressionism? Okay? Unlike Impressionism, so meron na tayong may comparison na, no? Hindi doon katulad siya nung Impressionism. Its goals were not to reproduce the impression suggested by the surroundings world. Kumbaga parang hindi nga siya class nakafocus sa image ng reality, no? Suggested by surrounding world, but to strongly impose para ipahiwatig ang artist's own sensibility. Okay? So, ito yung pinagkaiba na to. Itong term na to, sensibility. Yung sense of emotion, okay? To the world's representation. Ano ba ang pananaw mo sa mundo? Okay? Yun ang Expressionism. Kasi, yung Impressionism, parang ganito, ang Impressionism class, kung ano ang nakikita mo sa mundo. Yung Expressionism, ano ang nararamdaman mo sa mundo. Okay? Express mo. Okay? Artist substitutes the visual object's reality. So, hindi ka kailangan, kumbaga parang ito, hindi ka kailangan lagi na, hindi ka kailangan lagi na nakabase sa kung ano yung nakikita mo sa surroundings mo. So, kunwari, kung ang puno ay ganito ang puno, tapos may mga sanga-sanga na dyan, so, hindi mo kailangan laging ganyan i-drawing siya. Kung minsan pwedeng pagulo-gulo na ganyan. Nagigets nyo, class, yung point natin. Ganun, class, yung pagiging unique niya, no? The expressionist artist substitutes the visual objects real. So, ganun lang din yan, ano? The search of harmony and forms is not as important as trying to achieve the highest expression intensity, both from the aesthetic point of view and according to idea of human critics. Okay? So, yun din yung ibig ko sabihin kanina. Ito pa yung sample natin. Okay? Pasin mo. Ayan, no? Yan. Si Ludwig to. Yan. Kasi ito yung ibig sabihin ko ng puno, class, oh. Lahat nyo itong puno na ito. Hindi siya yung typical. Diba? Next, Cubism naman tayo. Ano ang Cubism? First abstract art style. Okay? Ibig sabihin, class, di ba, alam niyo naman kung ni abstract, medyo magulo. Ngayon, yung term na abstract na drawing na yan, ang pinagmulan niyan ay Cubism. Okay? Use simple shapes. Okay? Next, una, abstract art style. First, abstract style. Next, ang Cubism class ay simple shapes, na gumagamit ka ng simple shapes. Next, ignored color in beginning. So, bakit class ini-ignore daw yung color in the beginning? Kasi class, more on object muna kasi siya. Lacks element of light,
atmosphere, and space. Gave depth ng lalim, no? Richness to painting. Kumbaga, nagbibigay siya ng richness, ng depth. Sabihin, hindi siya, pag nakita mo yung cubism art, hindi lang siya flat surface, kundi para makakakita ka ng mga edges kasi. So, para makita mo yung pagiging bulky niya, kaya meron siyang lalim at richness, kapal. Overlapping fragments, reality of objects in space, reality of flat painted surface. Now, ano pa ang cubism? Continuation tayo. Disregard physical laws of nature. Bakit? Kasi class, from the word cubic yan di ba? Parang may paganyan siya. Para mas madali nyo siyang magets, no? So, parang gagawa ng ganyan. Halimbawa, magpapadrawing ako ng puno gamit ang cubism. So, hindi niya nasusunod yung traditional style ng pagdodrawing ng puno. Sabihin, from cubics na ganito, makakalikha ka ng puno. Kaya sinabi niya dito na dinidisregard niya yung physical laws of nature. Next, spatial relationships without traditional perspective. Next, light and shade not used to convey depth. Kasi nga class, yung mga ganyan kasi siya yun. So, dun niya pinapalabas yung lalim. Next, figures broken down into more than one location in space. Two major phases, analytical and synthetic. So, yun po ang cubism. Ito mga sample natin dyan, class. Violin. Ito mo, violin to, class. Oh. Diba? Ito yung sabi, class, to definition natin na merong depth. Para bang pag nakita mo siya, naka-embossed. Hindi ka tulad ng kapag nag-drawing ka ng violin. Ganyan lang siya, diba? Parang naka-flat lang siya. Unlike ito, meron siyang lalim Kasi dahil dito sa mga style na to, you know. How did Cubism get its name? Cubism got its name from remarks from the painter Henri Matisse. Okay? Henri Matisse and critic Louis Boxelles. Okay, silang dalawa ang nakaisip ng pangalan nito. They saw Barak's work, houses at Le Estaque, and mocked it, saying everything is broken down into cubes. So, doon siya nag-umpisa. Okay, ito, si Zane influence. Monet, kasi fishing boats. Para ito naman kay si Zane. Next, analytic cubism. First cubism phase, monochromatic colors. Okay, ito, ano ang monochromatic colors? Tans, browns, grays, greens, blues. Ito, yan yung example natin yan. Based on reducing natural forms to basic geometric parts. Katulad nito. Okay, observe nyo. Next, focus more on intellect than emotion. Okay? So, itong cubism class, hindi ito katulad ng expressionism na kung ano yung nararamdaman mo. Medyo may pagka-intellect siya, no? So, kasi class, una, kailangan madali mo yung image niya through cubic. Kaya siya intellect. Nagigets nyo, class? Nagiging, para bang nagiging ano siya, hindi naman sa matalino, pero malikhain. Kasi, gamit itong mga cubes na to, kailangan makalikha ka ng object. Nagigets? Kaya siya more on intellect than emotion. Synthetic cubism grew out of analytical wider use of colors, wider use of materials. Papier Cole introduced type of collage, okay? Appealing and easier to interpret, okay? Less intricate, added substance like sand to paint to make it appear. Okay? Ngayon, ano ang pinagkaiba ng dalawa? Ng analytic cubism at ng synthetic cubism. Sa analytic class, based on intellect, monochromatic color, sabihin, palette, yung pinakita ko sa inyo kanina, reduce object to basic geometric shapes, linear construction. Ito naman, less intricate naman, mas maraming kulay, dapat mas captivating siya,
objects less recognizable. Kumbaga para bang hulaan mo kung ano to. Parang ganun. Less shading, added substance to paint. Ang mga sumikat class sa Cubism ay si Pablo Picasso, Spanish painter and sculptor. Sino siya? Siyang painter at sculptor. Took the sculpture approach which lead to creation of Cubism. So sa pag-uukit niya ng kahoy, doon nag-umpisa yung pagiging Cubism niya, no? Stated forms and volumes in basic simplicity. Okay, ito yung mga example natin niya na less, Demosthenes, the Avignon. Okay, Picasso. Next, the guitar player. Okay. Ang gara, no? Para bang, ito more on ano to analytic na to eh. Kumbaga para bang kailangan ma-identify mo siya. Next, Majoli, woman with zither or guitar. Picasso pa rin yan. Glass and Bottle of Suzette, Picasso.